Yan, may makikita tayong mga lumang bahay pala dito sa Hidalgo Street na nakatayo pa rin, no. Yan, ang ganda. Kung maganda sana kung naalagaan to, no. Yung maging dito din po, oh. Ang ganda ng bahay niya. Yan guys, so nandito po muna tayo malapit sa Quiapo Church. So nandito tayo malapit din po sa kanto po ng Quezon Boulevard. Ayan pa, napapunta po sa Espanya Boulevard. Tapos ito din po yung papunta rin po ng North Cemetery at saka sa Chinese General Hospital po. Yan, kung makapansin nyo mga guys. Tapos dito naman po sa kabila, ito naman po yung papunta ng Loton, Top Avenue, Mabini. Ayan, at saka papunta na din pong Baclaran o sakayan din po ng LRT. Ayan po. Yan, ikot-ikot po muna tayo dito sa area ng Hidalgo Street. Yan, alamin natin kung ano na itsura. Itsura ng Hidalgo. Yan, dito po pala maraming nagtitinda po, no, kung makapansin nyo. Marami pong mga tindahan. Tapos meron din po pala dito sa kaya ng jeep po, Bacood at saka papuntang Quiapo. Yan. Yan, so ito na po yung itsura ngayon ng Hidalgo. So ang laki na po ng pinagbago ng Hidalgo Street. Yan, meron din po pala sakayan dito ng Ligarda, Puntal, at saka Talentong. Yan, dito po dati meron pong tindahan dito ng bakery, kaya lang wala na po yung tindahan ng bakery ngayon. So nagkaroon po ng tinayong panibagong building dito, ang pangalan po Grand ABC. Tapos dito po hindi ko matanda kung nandito na po itong Winter Hotel. So ito na po yung itsura ng ating Hidalgo Street ngayon.
May makikita pala kayo, tayo pala dito mga lumang bahay, no? Yan, may mga lumang bahay pa pala dito. Yun ang maging to, mga lumang bahay. Yan, may makikita tayo mga lumang bahay pala dito sa Hidalgo Street na nakatayo pa rin, no? Yan, ang ganda. Kung maganda sana kung naalagaan to, no? Yan, tapos meron din pa rin po dito mga buhay pang bahay, no? Sayang hindi lang po naalagaan. Maganda po sana to para sa ano, historical, para sa mga kabataan na meron pa rin pong bahay na natitira pa rin po sa bahay na mga luma po, no? Yung maging dito din po, oh. Ganda ng bahay niya. Yung maganda din po talaga pag naalagaan natin yung mga lumang kwento ng ating kasaysayan, no? Lalo na po itong bahay na to na napakagandang tignan. Yan, lakad po ulit tayo mga tropa. Ganda pala dito sa lugar, lalo na yung mga lumang bahay na nandito. Ayan, pagka dumaan tayo dito, maaalala natin yung unang panahon, kung ano yung mga pangyayari dito sa lugar na to. Ganda, sayang. Ayan, sayang po, no? Hindi lang naalagaan siya. Ang ganda ng bahay. Dito din po, meron din po, oh. Yan, so nandito na po tayo sa tiles na linyagay dito sa area ng Hidalgo Street. So hindi po pala lahat linagyan po ng ano, no, ng tiles. Ito, so ito po yung nilagay. Yan, so ito yung unang pagkakataon nakapunta tayo dito sa Hidalgo area para makita po yung ginawa dito. Yan, pinaganda po nila yung lugar dito. Yan, ganda po, no? Ganda ng pagkakagawa dito. Sana ginawa nila halos lahat po, nilagyan nila po ng tiles, pero parang dito lang po sa parte, dito sa area lang po yung nalagyan kasi medyo maayos-ayos pa yung lugar dito. Pero sana kahit paano pinaabot nila hanggang doon sa mga lumang bahay, nilagyan na yun po nila ng etong mga tiles na to, no? Para mas magandang tignan. Yan, lakad pa po tayo sa historical street dito sa Hidalgo na
may makikita pala tayo mga lumang bahay dito sa area, no, na buhay pa. Kaya lang po, hindi lang po talaga naalagaan. Sayang, ang dami palang magandang historical site, historical na bahay dito sa ano, sa area po ng Hidalgo na masarap po sanang balikan, no, na para tayo nasa area din po ng Ilocos o kaya Intramuros. Yan, so yung paggawa naman po ng tiles nila dito, hindi naman po pala ganun kahaba. So sakto lang naman po yung ginawa nila. So may certain area lang po sila nilagyan ng mga tiles. Yan, so lakad-lakad po tayo guys, no. So ito yung makasaysayang lugar ng Hidalgo. Yan, tapos may bahay pa rin na ito na nami-maintain pa rin na luma yung disenyo. Yan, pang ano pa rin, pang unang panahon ang dating. Yan, ganda, no? Ganda ng lugar dito. Yan, mayaman talaga yung Pilipinas, no, kung naalagaan lang talaga yung ano, mga historical site dito sa Pilipinas. Yan, sana kung naalagaan lang ng ating mga kababayan na itong mga historical site dito sa mga lugar na pinagmamalakan natin. Ang laking tulong po na ito sa ano, turismo. Yan, tapos nakikita na din po natin na itong simbahan, San Sebastian Church po. Yan, laki na po nagpapabago dito sa area, no? May mga nagtataasan na din po mga building. Yan, tapos papunta na tayo dito sa Sebastian Church, San Sebastian. Ayan. Sorry. Yan, sana nandito naman po tayo sa lumang church ng San Sebastian naman po. Yan, tapos meron naman po pala dito San Sebastian Residence naman. Yan, kung napansin nyo, napakaluma na po ng simbahan, no? Tapos mapapansin nyo po, may area na po na kinakalawang na kailangan po na rin i-maintain, maintenance po, no? Para maibalik pa rin po yung ganda ng simbahan. Yung maganda din po pala yung barangay nila dito, no? Barangay Hall 391 Zone 40.
Yan, wala po to sa bangketa. Pagsulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya sa Panginoon, Yan, kung mapapansin nyo rin po mga tropas, may dumalaw po dito ang foreigner, no? Para tumingin dito sa simbahan. ay nanggaling sa iyo. Subalit, bakit hirap akong magbigay sa iyo? Ang tanong ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga So taga-Korinto, nadalaw din po tayo dito sa lumang church din po, dito sa area ng Quiapo po. Yan, ang San Sebastian Church po. Ng isang ordinaryong tao na kagaya natin. Alam naman natin na minsan hirap para sa mga puso sakit. Bibigyan mo na ng pangangailangan nila, hindi pa rin ay hindi lamang para sa atin. At kung ano ang para sa iba, ay paulit-ulit tayong pinapaalalahanan. Kung meron kang 2 sapatos, ninakaw mo ang sapatos ng walang sapatos. Kung meron kang